Magandang araw sa ating lahat. Alam na natin na malapit na ang eleksyon. Pero, dapat ngayong eleksyon, bigyan natin din ng mga botante. Huwag na muna yung kandidato. Pero, paano yun? Kaya, ngayong episode, sasagutin natin ang ganyang tanong. In every election, voter and civic education are necessary to ensure that all constituents, men and women alike, understand their rights, their political system, the contest they are being asked to decide, and how and where to vote. For an election to be successful and democratic, voter must understand their rights and responsibilities and must be sufficiently knowledgeable and well-informed to cast ballots that are legally valid and to participate meaningfully in the voting process. Voter and civic educations are even more critical in post-conflict countries where political situations may be volatile and where election may have an unprecedented impact on the country's future. So, una, kung ang matatanda ang may pinakamalaking impluensya sa isang eleksyon, maaaring magkaroon ng iba't ibang reaksyon ang kabataan. Maaaring maging laban ito para sa kabataan dahil mas magaan ang boses at impluensya ng mga matatanda. Hindi naman kailangang magkaroon ng suporta mula sa isang malaking grupo sa populasyon para manalo sa eleksyon. Ngunit malaki ang naitutulong na pagkakaroon ng suporta mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. Ang pagtangkilik ng kandidato mula sa kabataan, manggagawa at iba pang sektor ay nagpapakita ng kakayahan ng kandidato na makitungo at magbigay pansin sa iba't ibang issue at pangangailangan ng lipunan. Kaya't kahalagahan ang suporta mula sa iba't ibang grupo sa lipunan para magtagumpay sa eleksyon. Sa pagpili po kasi ng ating pinuno, hindi sapat na tanging ang kandidato lamang ang ating binibigyan ng pansin. Ang boses ng mga botante ang tunay na ating gabay upang makamit natin ang makatarungan at makabuluhang lipunan. So ngayon po, sa bawat election, para kasi itong buffet lamang. So, marami ang napapalingon sa mga kandidato, pero dapat bang ang focus ay yung kumakain? So, ano naman kung busog sila, kung hindi naman masaya ang lasa ng pagkain? So, ang boses ng mga botante parang lasa ng pagkain. Dapat pinapansin din para mas masarap ang eleksyon.